Hi guys! Sorry, I know that this is not my usual setup. Pero wait, meron akong kinaikwento. By the way, I'm making some sourdough sandwiches. Cinnamon, chia seeds. So kagabi, pumunta ako sa parang high school reunion something. Wait. Ayun, high school reunion, and parang ano siya kasi basketball tournament. Kakagising ko lang actually. Well, hindi naman. Medyo late lang ako nagising. Late ako bumangon kasi it's a Sunday. You know, it's a chill day. Tumatanda na kami. Tumatanda na tayo. Nakita ko yung mga old batchmates ko kung gaano sila nagbago. Sobrang na-appreciate ko talaga. Sabi ko, shit, parang ito na sila. Tapos syempre, iba meron ng anak. Iba na yung mga ginagawa sa buhay. Ang laki na ng pagbabago. Yung iba, mas naging extrovert. Yung iba, mas naging mahiyain. Ganyan. So, yeah, sobrang na-appreciate ko yun. Parang feeling ko lang, kapag ito kasi, parang yung age, by the way, I'm 35. So, in 5 years time, I'm gonna be 40. Naalala ko yung sarili ko, 2 years ago, 3 years ago, I told to myself, ito na lang ba? Parang okay na ako, hanggang 40 lang ako. Sorry if it's kinda cynical, but it's the reality of 30s. Ang hirap nang mahanap yung spark ng buhay, yung magic ng life, ang hirap na talaga niyang makita. And that was me 3 years ago. May ganun akong dati. Tapos sobrang proud ko sa sarili ko ngayon kasi ang laki na ng pinagbago ko talaga. Like, hindi ko na yan iisipin, man. Because I totally love myself. Fully. Oh my God. I wouldn't ever dare to think that. Kasi yung thinking na yun, nagmamanifest talaga siya. And it is super duper true. Ang dami ng moments sa buhay ko na iniisip ko palang mamaya nangyayari na. So, we should really be careful on what we think, you guys. Marami din palang mga tao na ganun yung nararanasan nila. Ganun yung naiisip nila. Whether you're in your 30s or in your 20s or something. Or mas matanda pa, 40s, 50s, 60s. Na ganun yung nararanasan nila. And yung feeling na ang hirap nang makita yung katuturan ng buhay. How would you ever find magic in this life, in yourself, if this life is super duper freaking hard to deal with? Di ba parang everyday parang, man, di ba? Naalala ko yun medyo ganun din ako nun. How would you find that magic in you if this 3D world is not showing up for you? 3D world means this, ito. Sunday, bukas, Monday na naman, may trabaho ulit. Paano ko kikita ng ganito? Paano ganyan? Kasabay pa nun, tumatanda na yung parents ko. Mga ganong thoughts. Sorry. Ibang usapin siya. So, how would you find that magic in you again? You just need to decide whether you want to see the world in a different perspective again. Whether you want to see yourself in a different perspective again. I remember like 2 years ago, 2 or 3 years ago, I just decided. Nag-decide ako, man, ayoko na neto. Ayoko na ganito yung nararamdaman ko. Ayoko na parang feeling ko sobrang stuck ako na sa buhay. Ayoko nang maramdaman na hanggang 40 na lang ako. Kasi sobrang sarap mabuhay. Minsan nga, pagka nakaupo ako sa sunken garden, parang, man, ganda talaga, man. Sobrang sarap talagang mabuhay. Like, nakikita ko, for example, nakaupo ako mag-isa. Tapos siguro mga 7 PM. Nakikita ko, may mga batang nakaupo dito, nagkakwentuhan sila. May couple dito, nakahiga. Nakahiga sila, nag-uusap sila, naka-holding hands. Tapos nakita ko yung stars. Ang sarap ng hangin. Tapos biglang, may isang moment nag-vlog ako na hindi ko na na-upload. Nagulat ako biglang, oh my God, eagle ba yun? Sobrang laki sa ibabaw ko. Tapos parang, I know to myself na hindi ko siya mapapansin kung hindi ako present nung time na yun. Akala natin, yung buhay is all about our goals. We thought our life is all about, you know, reaching this certain milestone and everything. Knowing our purpose, knowing our, you know, yung ganun. Ano bang purpose natin? Soul calling and everything. Gets ko yun? But at the same time, we need to realize that ito mismo, itong moment na to, is yung pinaka-gem ng life. Ikaw mismo, yung pinaka-gem ng life.
kahit na hindi ikaw si Mr. Banker, kahit na for example ako hindi ako artist, kunwari hindi ka doktor, hindi ka mommy, kung wala kang identity ngayon, you're still this gem. Ikaw to, kailangan mo ma-realize na wala kang feeling mong soul purpose ngayon, calling and everything. Wala kang naabot na goals, yung dreams mo hindi mo pa nararating. You need to realize that you yourself is the gem. You're the freaking bomb. You're too much. Yeah, you need to realize who you truly are. And who you truly are is not based upon the things that you want to achieve. Diba? It's not based upon itong identity na to na pinapangalagaan mo. Alam nyo ba? Matagal ko rin tong inaral sa sarili ko. Kasi parang, parang sabi ko, dati parang, okay, gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganun. Tapos kapag okay na yung bread. Kapag hindi ko naabot yun, wala, man, okay na ako. Diba parang, kumbaga, hindi sa okay, parang, feeling ko, hindi ko na-achieve yung yung eme ko sa buhay. And that's super duper, I'm not gonna say wrong, but hindi naman yun yung buhay talaga eh. Diba, hindi naman yun yung sukatan ng pagkatao mo. Diba? Sobrang, actually, hindi ko naman purposely inaral siya. Wala akong choice but to isolate myself kasi may mga nangyari sa buhay ko na kailangan ko talaga mag-isolate. Kasi dati, may moment na, okay, may nangyari sa buhay ko. Wala, labas talaga ako ng labas. Hindi ko na-realize na nag-escape pala ako. So, anong nangyari? I was forced to isolate. I don't know who you believe in, but I believe in the universe. Kung si God or someone, of course, feeling ko lahat naman yung universal talaga. Wala rin akong choice, kundi aralin talaga kung paano ko mahanap yung sarili ko ulit. And, akala ko kasi noon, for example, may goal kasi ako eh. May goal ako na makapag-exhibit, ganyan. Tapos ginugol ko talaga siya. Nung naabot ko na siya, tapos natapos na yung exhibit, nakaramdam talaga ako nung sobrang kalungkutan talaga. I really felt that sadness na hindi ko pa ever nararamdaman before. I was left feeling empty inside. Na parang, ano to, man? Na-achieve ko na eh. Diba? So, anong next? Diba? Parang na-achieve ko na siya. And I realized after that, siguro after a week, na wala talaga dun. Wala talaga sa gantong goal, wala sa gantong identity, wala sa gantong pangarap, wala sa gantong bahay, kotse, or kung ano mga ina-achieve. Wala dun. Wala talaga dun. Kasi ma-achieve mo lahat yan, but if hindi mo pa rin nararamdaman talaga kung sino ka talaga, which is love, hindi ka talaga makukontento. And you're gonna, deplete yourself trying to reach that certain goal, that certain identity that you yourself set upon yourself or the society or someone else, the people around you. Kapag kayo yung ginugol mo, pero yung sarili mo, hindi mo ginugol na makita talaga kung gaano ka magical, ka special, ka-powerful, kahit wala ka ng mga ganong bagay, it's gonna be a bit of a struggle. But at the same time, okay, kung hindi mo pa nare-realize yung sarili mo, sabihin ko sa'yo ngayon, kahit wala ka pang nararating, feeling mo wala ka pang nararating, kahit na yung identity na gusto mong maging yung itsura is hindi mo pa naaabot, man, you're the freaking bomb. You yourself is love. And nung pinanganak ka, you're this abundant being of love, happiness, abundance, peace, joy, everything that is beautiful. But of course, as we grow old, nalalagyan tayo ng iba't ibang mga eme, ganyan, kasi nga sa mga napagdadaanan natin and everything. And kapag ka nandito ka ngayon sa buhay mo na feeling mo ang stuck up na, and you feel like wala na pupuntahan yung buhay mo, and you feel like hanggang 40 ka na lang, I'm telling you right now that you yourself is enough. You are too much. Ang dami mong pang pwedeng gawin. Sobrang daming pwedeng gawin sa buhay. Ang dami-dami pa. And that's the sad reality of life na ang daming nalolost dahil feeling nila wala na silang purpose to live.
But actually, the purpose to live is just being in the present moment and realizing that life is really great. 'Di ba? Being on this earth and makita mo lang na may stars. Alam mo yun, sorry medyo mababaw sa ibang tao. Pero ako, may time sa moment ko na sobrang takot na takot ako na may pinagdadaanan ako. Parang sobrang anxious ko. Tapos, I don't know what God and me na parang, dito tumingin ka lang sa stars. I-appreciate mo lang kung nasan ka. Yun yung pinaka-magic ng buhay. Hanap tayo ng hanap ng magic ng buhay. Eh, yung magic naman is tayo talaga. Yung magic is nasa harap mo na. Isipin mo, okay, nung time na yun, parang, okay, nandito ka, ganyan-ganyan. Tapos makakita ka ng biglang shooting star. Diba? Makakita ka ng sunset na hindi pare-pareho. Ipapakita sa'yo yun palagi, nasa harap mo. Yung mga mahal mo sa buhay, nasa harap mo. Nagmamahalan. May anak ka na binigay sa'yo to ngayon to teach you how love, what love is all about. That's the magic of life. You yourself is love. But of course, if there will be great, good people who will add more love onto you, into you, then why not? Then another magic is fulfilled. 'Di ba? Tapos maglagay ng magic, ganyan, na parang ma-realize mo lang na nandito ka. 'Di ba? Ma-realize mo lang na ito, pagtitimpla mo ng matcha sa umaga, habang nagbabasa ka ng libro, nakatingin ka sa sunrise, nagising ka ulit. Yun yung magic ng buhay. Yun yung magic ng buhay. Kailangan mong ma-realize that living is magical. That you yourself is magical. And you're like a wizard that can create your own life. Kasi ngayon pa lang, kahit nandito ako sa kitchen namin ngayon, sa luma naming bahay, sobrang magical nito, man. Isipin nyo, parang, ang daming bagay dito. Okay, sabi ko nga sa parents ko, man, parang tayong Japan surplus dito. Charot. Pero kasi lumang bahay siya eh. And these are things, kung nai-guess nyo to pag meron kayong senior parents, these are things accumulated by your parents throughout the years. I know it sounds kinda, but wala matanda na sila eh, diba? And nakakaiyak tuloy ito. Pag pinag-uusapan ko yun, wala, matanda na sila. Diba? Hindi natin magigets yung amount of memories and something na nagkikling on sila. Most especially pag nakita nila itong mug na to, bigay ng anak nila. Or itong ganyan, bigay ni ganun, bigay ni ganun. Alam ng nanay ko yun lahat eh. Diba? Kaya kahit nandito ako, hindi ako parang nag-aayos ako syempre, inaayos ko siya, but at the same time, ina-appreciate ko na lang kasi wala eh. Ito yung ito mismo, yung kinalalagyan ko, sobrang grateful ko talaga. I'm truly, truly grateful where I'm at. And I know this age, not an ideal, na parang, wala akong, like for example, wala akong pamilya ngayon, walang anak, wala akong asawa. Ako okay lang, men. Basta buhay ako. Anyway, the battery is battering. But yeah, kailangan ko lang sabihin yun ngayon. You need to realize who you truly are. And who you truly are is enough. Because you yourself is love. Tumunog yung tiyan ko. Kasi gutom na ako. But, ayun, ang dami mo pang pwedeng gawin sa buhay. Sobrang dami pa. You just need to enjoy the moment and enjoy the process. And guys, walang palya. Sa every proseso na ginagawa ko, sa art, sa meditation, laging nasa gitna yung pinaka-gem. Kaya don't give up. Laging nasa gitna yung gem, guys. Laging, biglang, damn! So yeah, live 100 more years. Live 100 more years. Please. I love you, and you yourself is love. Anyway, thank you guys. And yun. Sana okay ka lang ngayon. I hope that you're happy right now. And ayun lang. Kakain na ako, man. So hungry. Pero sana nakatulong tong video na to sa inyo.
And just comment down below if ever you wanna talk, diba? If you're feeling something like this, just talk it out. Or message nyo ako sa IG, sa TikTok, or something. Ayun, nandyan lang yan sa baba, kung saan man. Pero, ayun. Anyway, I love you. I love you and please take care of yourselves. I love you guys. So oily. That's my skincare from last night, guys. Ito lang. Uy! Camera shy! Oh, yes! Gusto niya ng bread eh. Oh, yeah.